Minamahal, dito na po tayo sa pinakamahalaga, ang pagkikinig salita ng Diyos. Siyatag po na ito, minamahal, ang magwali atong bilabid na preacher Jojo Abad. Palagpagan ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved preacher. Brother Jerry Galgo, minamahal. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Magpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa umagang ito. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa takda ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos, mahal na Panginoon, may saklaw ng lahat ng bagay. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, ay magandang umaga po sa iyo, Diyos. Kami nagpapaabot ng aming papurit pasasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong matamis na presensya, sa iyong patuloy na pagkilos ng mainam, patuloy mong ipinadarama, mahal na Panginoon, na narito ka kasama namin, mahal na Panginoon. Sa oras nito, sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon, buksan mo ang aming puso. Buksan mo ang aming pangunawa, magyabang lingkod. Panginoon, tunay na sanga ng akin, wala pa ako magagawa. Anoint the words, that is, Lord, put the words in my mouth. The leading prayer for beloved honorable pastor. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyang hadlang, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway, pagod at antok sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, palakpakan po muna natin ang ating buhay na Diyos. Luwalatiin po ang dakila at matamis na pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang nating ikaligtas. Siya ang ating kanlungan, siya ang ating tanggulan, ang ating matibay at matatag na sandigan ay wala pong iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bago pong lahat, akin muna pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian po at pagsamba ay nauukol lamang sa ating buhay at nag-iisang Diyos. Sa matamis at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, and I give double honor and respect to dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, the whole blessed Almeida family, mga minamahal at maging sa mga loved ones po ng ating beloved ordering preacher, Kuya Andy, ay magandang umaga. At sa ating mga beloved co-preachers, beloved co-workers at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na masigasig pong nagpapagamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa ating mga bisita kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa ating pong mga webcast viewer, happy viewing po mga minamahal sa inyo pong lahat at patuloy po ninyong antabayanan ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon hanggang tayo po'y matapos. At sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiling po nating mga kapatid sa pananampalataya ay magandang umaga na po. Minamahal sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Actually po, lahat ng gawain ay bahagi ng gawain ay mahalaga. Amen? Pero ang pinakamahalagang bahagi ng ating gawain ay ang ating pagkikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya't napakahalaga nating pagsumikapan na tayo po ay mga minamahal makafocus sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon upang maging baon po natin sa ating pag-uwi ang mahalagang mensahe ng kaligtasan. At ating pong ihanda ang ating mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. At ang ating pong maikling topiko ngayon, mga minamahal, the message for the end time. Amen? Ito po yung mga minamahal, mahalagang mga mensahe ng ating mahal na Panginoon para sa katapus-tapusang mga araw. At we are facing on the last days, mga minamahal, tayo po'y humaharap sa mga huling mga araw at mismo ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon ang nangungusap sa atin na tayo po ay mga minamahal magpakainit. Ang Espiritu ng mahal na Panginoon ang nangungusap sa atin na magsumikap tayong maging malapit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat not knowing, mga minamahal, na mag-take place po yung rapture. Everybody shout, praise the Lord. Hindi natin alam anytime now mag-take place po yung rapture. Napakahalaga na tayo po ay makatiyak. Amen? Sapagkat nakakatakot kapag tayo po'y maiwan. Amen. Diba?
Payag ba kayong maiwan, minamahal? Walang sumasagot. Siyempre, hindi tayo papayag na maiwan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya at all cost, nagsusumika po tayo mga minamahal na maging worthy tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat hindi tao ang maghuhukom sa atin. Ang ating mahal na Panginoon, siya ang maghuhukom kung tayo ba'y karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang o hindi. Kaya mga minamahal, ang ating paglilingkod ay hindi tayo nagpiperform mga minamahal para sa tao. Tayo po'y gumagawa para sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Sabagat in the time of judgment, amen, ang Diyos ang hahatol. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At batid po natin mga minamahal, ang ating buhay na Diyos, He is a perfect judge. Hindi po siya katulad ng mga judge dito sa lupa, mga tagapaghukom dito sa lupa, na pwede pong bayaran ng salapi. Na sa magitan ng salapi, ang mali ay pwede nilang gawing tama at ang tama ay pwede nilang gawing mali. Iba ang mahal na Panginoon. He is a perfect judge. He is a righteous judge. Hindi natin mababayaran siya ng pera. Amen? Ang hatol ng Panginoon ay ayon sa ating mga puso, ayon sa ating mga gawa. Kaya ito pong panahon natin ngayon, hindi na po ito yung panahon ng pagpapatumpik-tumpik sa paglilingkod. Hindi po ito yung panahon na mga minamahal, paisi-isi lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito po yung time na kailangan mga minamahal, itulak natin yung ating sarili na maging close, maging malapit sa mahal na Panginoon. Dahil anytime now, mag-take place ang rapture, mga minamahal, ready po tayo na sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Sa katapus-tapusan, mga minamahal, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, idinadalangin ko, mga minamahal, sabi niya, tayo po'y magpakalakas sa kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon. Sabagat kung kalakasan lang natin, mga minamahal, mahina tayo. Take note, mahina tayo. Sagal ang atin lamang, mahina tayo. Ito pong palapit na pagdating ng mahal na Panginoon ay katulad ng isang babaeng malapit ng manganak. The more na papalapit ang kanyang panganganak, the more naman, mga minamahal, na nararamdaman niya yung patinding sakit, yung hirap. Ganon din po, mga minamahal. Ngunit sabi ng Biblia, pagkatapos niyang manganak, lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan ay mapapawi at mapapalitan ng galak. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Habang papalapit ang pagdating ng Panginoon, huwag tayong magtaka bakit pahirap ng pahirap ang mga pagsubok nating dinaranas. Dahil Biblia po ang nagsabi. Amen? Ito message po natin, the message for the end time. Mga minamahal, sa panahon natin ngayon, ito po yung mga mensahe natin kailangan, yung mga mensahe para sa wakas, para namomotivate yung ating mga kaluluwa, nabubuhay ang ating mga pananampalataya, na kailangan nating doblehin yung ating paghahanda, mga minamahal, para sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon. Handa tayo, mga minamahal, sa pagsalubong sa Kanya. Mga minamahal, basahin po natin ang aklat po ng Revelation, Book of Revelation, chapter 14, verse 6, after verse 7. Ito pong message na ito, mga minamahal, actually 3 anghel po ito, na meron po silang dala, 3 anghel na merong dalang 3 mahalagang mga mensahe para sa iyo, para sa akin, para sa atin, mga minamahal, na naghihintay sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon. The first message, mga minamahal, is message about everlasting gospel to preach. Kaili po, mga minamahal, pakibasa po natin ang talatang ito. Libro sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 6, hangtod sa 7. Kung nakita ko ang laing manrunda nga naglupad sa tiniwala sa kalangitan, o kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita, aron imantala ngadto sa mga nagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran, o kabanayan, o pinulungan, o katawhan. 7. Ug sa pagkusog tingog siya nagaingon, kahadlokin ninyo ang Dios, ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom, ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 14, ang talata ay 6 hanggang 7. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa
at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Focus po tayo mga minamahal ko sa pakikinig. Ang sabi ng Biblia, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth and unto every nation and kindred and tongue and people. Meron pong anghel na lumilipad at ang anghel na ito, ang kanyang dala, mga minamahal ko, is the gospel, mga minamahal, everlasting gospel to preach. Ang kanyang dala ay yung mga minamahal, mabuting balita, mga minamahal, walang katapusang mabuting balita. Sapagkat ang tanging mabuting balita ay walang iba kundi ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Manood tayo sa TV, makinig tayo sa radyo, magbasa tayo ng mga newspaper, may mga balita dyan. Ngunit mga minamahal, hindi po yan mga good gospel. Hindi po yan mga good tidings. Hindi po yan mabuting balita. Amen? Pinatay dito, pinatay doon, ginahasa dito, ginahasa doon. Sometimes nakaka-torment sa puso, sa isip natin. But a good gospel, everlasting gospel, na gospel na galing sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, na ipipreach to all kindred, to all people, to all tongue, to all nations. Sabi ng banal na Biblia, itong gospel na ito po yung magre-restore ng ating mga kaluluwa at magdadala sa atin na lalo tayong mapalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ma-inlove tayo sa Diyos. Amen. Ang gusto ng mahal na Panginoon, ma-inlove tayo sa Kanya. Ibigin natin siya ng lubos. Every time we pray, i-pray natin na, Lord, tulungan mo kami na ibigin ka, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na maging perpekto ang pag-ibig namin sa iyo. At ang tanging magiging paraan yan para ma-motivate, ma-restore yung ating pag-ibig sa Kanya, walang iba kundi yung mga salita ng mahal na Panginoon. Ipipreach yung everlasting gospel, mga minamahal, to all kindred, to all people, to all tongue, to all nations. Sabi sa verse 7, mga minamahal, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hours of judgment is come, and worship Him that made Him in earth and the sea, and in the fountains and in the waters. Mga minamahal, tayo po ay, yung gospel, hinihikaya tayo, unang-una matakot sa mahal na Panginoon. Amen? Fear on Him. Everybody shout, praise the Lord. Ang pangalawa is to glorify Him. Ang pangatlo is to worship Him. Mga minamahal, ipipreach ang gospel na ito. Actually, hindi po ito literal na anghel. Amen? Kung mapapansin natin ngayon, ginagamit ng mahal na Panginoon ng social media to spread out yung salita ng ating mahal na Panginoon to all nations, to all kindred, to all people, to all tongue. Ang social media ang ginagamit ng mahal na Panginoon. Hindi po literal na anghel ang bumaba para yung gospel, yung everlasting gospel ay may preach sa lahat ng dako, kundi ang social media, isa sa kinakasangkapan ng mahal na Panginoon. Sa Pilipinas, marami na tayong outreach ngayon na may kanya-kanya ng mga live streaming. Amen, may mga live webcast na sila. Everybody shout, praise the Lord. Sa buong mundo, marami na tayong outreach sa ibang bansa, mga Bible studies. Sa Zoom online, mga minamahal, ginagamit ang internet, ginagamit ang social media para yung good, mga minamahal, everlasting gospel, yung good tidings, ay may preach sa lahat ng dako. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, darating ang wars, rumors of wars, kingdom against kingdoms, nations against nations, famine, pestilence, earthquakes in diverse places, mga minamahal, darating po ang mga bagay na ito. Ngunit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, but the end is not yet. Hindi pa po ito ang wakas. Amen. 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 Everlasting Father, sabi ng Biblia, the everlasting gospel. Everybody shout, praise the Lord. Darating po yung mga minamahal, digmaan, kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa, kagutom, lindol, pestilence, mga minamahal, naganap na po ang mga bagay na ito. Ito, mga minamahal, nasa period po tayo ng pestilence. Ito pong COVID na ito pong variant na ito, mga minamahal, ito pong pandemya na ito, nasa period na po tayo ng pestilence.
Everybody shout, praise the Lord. Yan, magaganap ang lahat ng ito. Ngunit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, but the end is not yet. This is the beginning of sorrows, but the end is not yet. Hindi pa po ito ang wakas. Ngunit ang sabi ng Biblia, kailangan may preach yung kingdom of heaven, yung kingdom of God, maipangaral yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon at doon pa lang darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang purpose? Bakit darating ang mahal na Panginoon? Ano ang layunin? Bakit ang Diyos babalik? Ang layunin ng mahal na Panginoon para ikaw at ako, tayo na naglilingkod sa Kanya, ay kunin ng mahal na Panginoon. Sapagat ang pangako ng Diyos ay hindi salot sa iyo na naglingkod. Tayo tinawag, tayo pinili upang hindi makaranas ng hirap sa ibabaw ng lupa na mararanasan ng mga taong hindi naglilingkod. Kundi ang pangako ng mahal na Panginoon ay buhay na walang hanggang sa sinumang umiibig at nagtitiwala sa Kanya. Hindi hayaan ng Diyos na madamay tayo sa salot sa Kanyang galit na ibubuhos sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Hindi niya hayaan maghirap tayo sapagkat hindi niya tayo tinawag upang magdusa. Hindi niya tayo tinawag upang makaranas ng salot. Hindi niya tayo tinawag upang maghirap. Tinawag niya tayo upang makaranas, mga minamahal ko, ng gantimpala, ng biyaya, ng pagpapala, walang katapusang kagalakan, kapayapaan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan sa amin ng Biblia, mga minamalang salitang ito ay may papangaral. At kapag may pangaral na ang salita ng Diyos, sa panahon natin ngayon, napakabilis, may spread out, may palaganap ang salita ng mahal na Panginoon sa maraming bansa through social media. Ay yung unang anghel, naganap na yung kanyang salita. Naganap na yung sinabi ng Biblia, mga minamahal, na ipipreach yung everlasting gospel to all kindred, to all mankind, to all people, to all tongue, to all nations. Amen? At ang gospel na ito ay magbibigay ng courage sa tao to fear God, to obey God, to glorify God, to worship God. Yung salita ng Panginoon kahit sa atin. Kaya napakalaga nung pagdalo, nung pag-attend sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil kahit tayo nanlalamig, tayo nanlulupaypay, tayo nanghihina, nanghihimagod sa paglilingkod. Kapag tayo po'y dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakakarinig tayo ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos, nabubuhayan ang ating kaluluwa. Nauunawaan natin na wala po palang kasing sarap ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. May kasing sarap ba ang paglilingkod sa Diyos? Wala. Wala kasing sarap ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Totoo, mahirap, pero hindi natin ipagpapalit yung kagalakan at kapayapaan na bunga ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan yung reason bakit balik tayo ng balik every Wednesday, every Friday, bumabalik tayo, every Sunday, bumabalik tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil natikman na natin, minamahal, kung gaano kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaili po mga minamahal, Revelation chapter 14 verse 8. Ito pong second angel, mga minamahal, second messenger, the message about the fallen of Babylon, mga minamahal. Basahin po natin. 14:8. Libro sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 8. Og misunod ang laing manrunda nga ikaduha, nga nag-ingon, nagunob na ang bantugang Babylonia, ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 14, ang talata ay 8. At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, Naguho ang dakilang Babylonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa. Sabi sa verse 8, mga minamahal, tuloy-tuloy po tayo. And there follow another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all the nation drink of wine of the wrath of her fornication. Mga minamahal, yung word na Babylon, ito po yung pag-collapse ng Babylon. Babylon's fallen. Pagbagsak ng Babylonia. And then yung word na Babylon, dahil ito po'y symbolical, hindi po ito literal na Babylonia.
Ito po'y symbolical, mga minamahal. Yung Babylon, it symbolize, mga minamahal, nagsisimbolize for republic, government of nation. Republic, government of nation. Yung Babylon, nagre-represent ng republic, government of nation. At nagre-represent din po ito ng humans, religions, and tradition. Yung word na Babylon. At saka yung economic system, nagre-represent din po yung word na Babylon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng ito'y babagsak, mga minamahal. Yung mga relihiyon, sapagkat meron po silang, mga minamahal, pinupromote ang Antichrist na tinatawag na one world order. Pinupromote ito ng Antichrist sa ating panahon ngayon, yung one world order. One world government, one world religion, and then one world currency. Amen? Tatlong bagay. One world government, one world religion, and then one world currency. Yan po yung magkukompose ng one world order. Everybody shout, praise the Lord. Babagsak ang maraming mga minamal republic, maraming gobyerno ng maraming mga bansa ay babagsak. Amen? Sapagkat ang layunin ng kaaway ng Antichrist, pabagsakin ang ekonomiya ng maraming tao para, mga minamahal, magkaroon na lang ng isang currency. Pabagsakin ang mga pananampalataya, mga paniniwala, mga religion, mga spiritual belief ng maraming mga nation. Ito'y kukulaps, ito'y babagsak dahil ang layunin ng kaaway ay magkaroon ng one world government o one world religion. Lahat ng republic, lahat ng mga government ng maraming bansa ay babagsak dahil ang layunin ni Satanas ng Antichrist ay magkaroon ng one world government para magkaroon ng one world order sa buong mundo. Dahil hindi po niya mahawakan yung full control, hindi niya ma-obtain, hindi niya ma-gain yung full control as long na hindi po magkaroon ng one world government, one world religion, one world currency ang buong mundo, mga minamal. So kailangan niyang, mga minamal, pabagsakin ang ekonomiya ng maraming bansa. Amen. Andyan pa ba kayo? Everybody shout, praise the Lord. Kailangan niyang pabagsakin ang maraming pananampalataya ng maraming bansa para magkaroon ng one world religion. Amen. Iisa na lang ang reliyon. Just imagine, darating ang araw, iisa na lang ang palitan ng pera. Iisa na lang ang pera. Mawawala na yung Philippine money, mawawala na yung ibang mga minamahal currency ng pera. Magkakaroon ng one world currency. Amen. And then one world government, isa na lang ang panggobyernuhan. Hindi kagaya ngayon, individual. Every nation, mayroon silang sariling republic. Every nation, mayroon silang sariling government. Amen? Meron silang sariling currency. Meron silang sariling kanya-kanyang religion, pananampalataya, spiritual religion. Amen? Pero darating ang araw, mga minamahal, according to the Bible, Revelation 14 verse 8, mga minamahal, the Babylon is fallen, babagsak ang lahat ng ito, mga minamahal, at tatayo, mga minamahal, ang isang relihiyon, isang, mga minamahal, one world currency, one world religion, one world government, one world order. Amen? Pag magkaroon na siya ng full authority sa buong mundo, one world currency, one world government, one world religion, one world order, magkaroon na ng full authority, mga minamalang mga Antichrist. Amen. Papasok na po, mga minamahal, yung pagtatak na ng 666, mga minamahal, mandatory, mga minamahal, lahat ng tao, mayaman, mahirap, according to Revelation chapter 13, verse 14, lahat, mga minamahal, ay pipilitin na matatakan ng marka ng kaaway, marka ng demonyo, that is the mark of the beast, the 666. Sundan po natin pagbasa, Revelation chapter 14, verse 9, after verse 11. Libro sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 9 hantod sa 11. Og bisunod ang laing manulunda, nga ikatulo, nga nagingon sa makusog na tingog. Kung adunay mosimba sa mapintas nga manap, ug siya sa iyang larawan, ug pamarka sa iyang agtang, ug sa iyang kamot, Jis. Siya usab pag-aimnon sa bino sa kapungot, siya usab mag-inom sa bino sa kapungot sa Dios. Nga pagtagayon nga walay sambug ngadto sa kupa sa iyang kasuko, ug siya pagasakiton pinaagi sa kalayo ug sa asupre diya sa tubangan sa mga balaang manulunda ug sa tubangan sa kordero. 11. Ug ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kahangturan, ug sila dili makatagamtam sa pahulay. Sa magabi ug sa adlaw sila nga mosimba sa mapintas nga manap ug sa iyang larawan ug sa bisan kinsa nga minarkahan sa iyang ngalan. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 14, ang talata ay 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, yes, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 11. At ang usok ng hirap nila ay napailang-ilang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Palakpak po tayo, minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ito po yung reason kaya nagsusumikap tayo, mga minamahal. Dahil ito pong mark of the beast, ito pong 666. Mga minamahal, ay kailangan nating ma-overcome, kailangan nating malampasan. Sapagkat sabi ng Biblia, lahat ay pipilitin na matatakan ng markang ito sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay. Mayaman, mahirap, malaya o alipin. Kahit anong uri ka pa ng tao, gagawa at all cost ang kaaway. Mga minamahal ko ng paraan para pilitin ka. Kahit ayaw mo, pipilitin ka ng kaaway na matatakan, mga minamahal, ng markang ito. Sapagkat ito po yung marka ng demonyo. Ang marka natin ay pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Imamarka, sabi ng Revelation, imamarka sa ating mga noo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, markado tayo. Mga minamahal, through the Holy Spirit, yan po yung bakit kailangan natin palaging magpuri, palaging manalangin, palaging dumalo, magsikap na maging malapit sa mahal na Panginoon, na maramdaman palagi natin ang presensya ng Diyos. Mapuno tayo palagi ng presensya ng ating pinakamamahal ng Panginoon, sapagkat yan ang marka, yan ang kapangyarihan, yan po yung ating mga minamahal na sandata upang magtagumpay tayo sa anumang gawa at anumang lalang, mga minamahal ko ng kaaway. Sa verse 9, ang sabi rito, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in the forehead, on his hand. Mga minamahal, ito po ay ang tinututukan dito, yung mga tatanggap. Tayo po, mga minamahal, sa abot ng ating makakaya, mga minamahal, huwag nating hayaan na tayo po'y mamarkahan ng markang ito. Sapagkat kapag mamarkahan tayo ng markang ito, mga minamahal, we are totally, mga minamahal, condemned. We are totally condemned. Wala na tayong pagkakataong pang maligtas. Sapagkat ang kaluluwa natin, mga minamahal, na pagtanggap ng markang ito, ito'y sagad hanggang sa ating laman, sa ating buto, sa pagitan ng ating katawan at ng ating kaluluwa, sa ating kaloob-looban, ay abot doon ang kapangyarihan ng markang ito kapag tanggapin natin, mga minamahal. Kaya i-refuse natin ito sa abot ng ating makakaya. Sapagkat kapag mamarkahan tayo nito, magiging kontrolado tayo ng kaaway. Kaya ang sabi ng Biblia, those who receive the mark of the beast, they worship the beast day and night. Sasambahin natin ang demonyo, mga minamalang halimaw, araw at gabi. Kahit ayaw nating magpuri sa kanya, kahit naunawaan na natin ang dapat simbahin at purihin ng mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw ay mamarkahan na ng marka ng demonyo, kahit ayaw mong sumamba sa Satanas, sa kaaway, sa halimaw, ikaw ay sasamba sa kanya dahil kontrolado niya na ang iyong katawan, maging ang iyong kaluluwa. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi sa verse 10, ito yung mahirap. In verse 10, mga minamahal, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out, mixture into the cup, mga minamahal. Ang sabi dito, at ang iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos,
na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at ng asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Sa verse 11, at ang usok ng hirap nila ay magpapailan lang, magpakailan-kailan paman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Amen. Makakaramdam tayo ng mga minamahal, terribling torture, terribling agony, matinding hirap, matinding pasakit, mga minamahal, kapag tanggapin natin. Kagaya ng Bible study ng Sunday, mga minamahal, na kahit po prinsipe, kahit hari, amen, mayaman, mahirap, kahit sinong uri ng tao, sasabihin nila sa mga bundok, tabunan ninyo kami. Sasabihin nila sa mga bato, tabunan ninyo kami. Sapagkat gusto na nilang mamatay dahil matinding hirap ang kanilang nararanasan. Amen. Asamin nila ang kamatayan. They find death, but the death flee away. Mga minamahal, flee away. Mawawala yung kamatayan. Hahanapin nila ang kamatayan, ngunit ang kamatayan ay hindi po darating sa kanila. Bakit po? Ang layunin ng Panginoon, bakit ayaw ng Diyos na sila'y mamatay? Sapagkat hindi nila matitikman ang matinding hirap na sinabi ng banal na Biblia kung sila'y mamamatay. Amen? Kaya, nakakatakot para doon sa mga tatanggap ng markang ito. Itong panahon natin ngayon, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Tuso ang dyablo, tuso ang demonyo, mapanling lang ang kaaway. Sabi ng Biblia, He come to kill, to steal, and to destroy. Ang layunin niya ay wasakin tayo. Kaya gagawin niya ang lahat ng bagay at all cost na tayo po'y malinlang at madaya. Amen? Itong vaccine na ito, mga minamahal, nakakalungkot dahil sa dako ng Al-Kubar, Saudi, yung mga beloved brethren natin doon, nakaka-chat ko po sila. Sabi niya, Kuya, natatakot kami. Dahil mandatory doon yung paglagay ng vaccine. Kahit ayaw nila, mga minamahal, napipilitan sila dahil binabahay-bahay sila. Amen. Binabahay-bahay sila para lamang malagyan, mabaksinan. Amen. Amen. Andyan pa ba kayo, minamahal? Baka nauna na kayong marapture. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Mandatory. Binabahay-bahay sila. Pinapasok yung bahay nila. Dino-double check kung sino ba sa kanilang wala pang vaccine. Kaya nakakalungkot, minamahal, dahil mga kapatiran natin doon, ayaw man nila, ayaw nila. Amen. Pero napilitan silang magbabaksin dahil mga minamahal, obligado ng gobyerno yung mga tao sa kanila. Sabi niya, Kuya, mapalad kayo dyan sa Pilipinas dahil hindi pa mandatory yung pagpabaksin. Yung vaccine na yan, dapat mag-ingat tayo, mga minamahal. Hindi ko po sinasabing, ito na yung 666. Amen. Pero hindi rin natin alam, baka ito na nga. Granting without admitting. Granting without admitting. For the benefits of doubts. Everybody shout, praise the Lord. Kung tuso ang kaaway, dapat tayo pong mga Kristiyano ay maging tuso din. Amen. Kung matalino ang kaaway, dapat tayong mga Kristiyano ay maging matalino din. Magkaroon tayo ng malalim na awareness regarding sa vaccine na ito. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang laman nito, ano ang nasa likod nito. Baka ito ang gamiting kasangkapan ng kaaway para ang kaluluwa natin ay kanyang maging pag-aari. Meron pong isang video na napanood ko, isang Russian hacker. Nahack po niya yung database, mga minamahal, ng isang mother computer sa dako ng Belgium. Yung mother computer na nasa Belgium, maniwala kayo't hindi, ang pangalan noon ay Beast. Capital B-E-A-S-T. Yung mother computer sa dako ng Belgium. Beast yung kanilang pangalan. Lahat ng records, mga minamahal, details nandoon. Alam po ninyo, napasok niya, mga minamahal, yung database ng mother computer sa dako ng Belgium at nagulat siya sa kanyang nakita. Not only hundreds, not only thousands, but millions of names listed po, mga minamahal, from the top to bottom. Kanyang in-scroll. Nakita po niya yung napakaraming pangalan. Lahat ng vaccinated na, lahat ng nabaksinan na, nakasulat yung kanilang pangalan doon. Hindi ko po kayo tinatakot. I pray na sana hindi ito totoo. Sana hindi ito totoo. But what if kung ito'y totoo, mga minamahal? Okay, salamat na ito po ay, mga minamahal, fake news. Salamat kung fake news to. Salamat kung hindi ito totoo. But what if kung totoo ito? Diba? Marami na tayong mga loved ones sa Maynila. Millions na po yung na-vaksinan sa dako ng Maynila. Maraming lugar na vaksinan. Alam niyo, mga minamahal, nakita po niya doon sa database, hundreds, thousands, millions of names listed po doon, mga minamahal ko, sa listahan na yon, records na yon.
lahat ng mga files, amen, nakalista, nakasulat. SSS number mo, NBI number mo, lahat. Bank account mo, mga minamahal, nakasulat lahat. Lahat ng information regarding sa'yo nakasulat doon. At isang bagay ang kanyang kinagulat. Dahil kamag-anak na yun, magkasama sila sa isang bahay. Alam ninyo mga minamahal, previous days, marami silang pinuntahan na mall, marami silang pinuntahan na restaurant. Kasama niya ilang araw, mga minamahal, yung kamag-anak na yon. Dahil yung tao na yon ay nagpabaksin na. Kaya pinasok niya, mga minamahal, hinanap niya yung pangalan ng kanyang loved ones na yon. Totoo na andon yung pangalan. At nagulat siya, mga previous days, sila'y magkakasama, pumunta sa restaurant, pumunta sa mga malls, sila po ay namasyal, ngunit ang kanyang ikinagulat, kahit saan sila pumunta, naka-record doon, monitored sila. Monitored sila. Kung saan sila pumunta. Sa mall, monitored. Anong oras, anong araw, nakalista doon, nakasulat doon. Pumunta sila sa restaurant, anong oras, anong araw, naandun, nakalista. Amen? Amen. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Ngayon kung imamandatory ito, minamandatory ito sa ibang bansa, darating ang araw, darating ang panahon na dito rin sa Pilipinas, maniwala kayo at hindi, imamandatory din tong vaccine na ito sa bawat Pilipino. Dahil ang kanilang pinaplano, bago matapos yung 2023, lahat ng Pilipino, mga minamahal ko, ay ang kanilang misyon ay mabaksinan na lahat. Ngayon, bakit ito imamandatory? Bakit pepersahin ng tao? Diba? Bakit pipilitin ng tao magpabaksin na ito? Mga naman kung nakikita natin, maraming nabaksinan, ang iba ay namatay na. So hindi rin po safety. Nagpabaksin, namatay, mga minamahal, ang iba ay inatake ng sakit. Kahit vaccinated na, tinatablan pa rin ng virus. Bakit nila ito yung mandatory? Ano ang nasa likod nito? Ano ang purpose nila? Ano ang layunin nila? Mag-isip po tayong mabuti, mga minamahal. Amen? Hindi ko po sinasabi na, mga minamahal, ito po ay talagang 666 na. Ngunit maging aware tayong Kristiyano dahil baka ito na nga po yun. Amen. Nakakatakot, di ba? Mga loved ones ko sa dako ng Maynila, meron na pong nalagyan doon, mga minamahal. Nahabag ako dahil sabi ko, Lord, paano kung totoo ito? Paano kung talagang ito na yung mga minamahal gawa ng kaaway? Na doon pala sa loob ng liquid, mga minamahal ay meron palang tiny chip doon na hindi natin nakikita, na kapag pumasok sa katawan natin ay mag-chain reaction, posible na mga minamahal, mabuo yung tiny chip na yon sa loob ng ating katawan. At yun na po pala, mga minamahal ko, posible. Dahil ang siyensya ngayon ay walang imposible. Amen, di ba? Walang mahirap sa siyensya ngayon. Everybody shout praise the Lord. Maaari po itong mangyari. Kaya, binibigyan tayo ng awareness ng Biblia. Kailangan maging aware tayo, mga minamahal, dahil paano kung ito na nga at wala tayong kaalam-alam na ang katawan pala natin ay meron ng tiny chip, meron ng microchip, mga minamahal, kung saan nandun na po yung numero ng 666, ang numero ng Diablo, na sabi ng Biblia, ang sino mang tumanggap nito, ang sino mang matatakan nito sa kanilang noo, sa kanilang kamay, mga minamahal, ay makakaranas ng walang katapusan, hirap at pasakit. Mga minamahal, ang sino mang tatanggap ng tatak na ito. Kawawa naman yung iba nating mga loved ones. Pero I pray na sana, Lord, hindi ito totoo. Sana, mahal na Panginoon, hindi pa ito. Dahil nakakalungkot, kahit mga Kristiyano, lalong-lalo na po yung mga kapatiran nating mga frontliners, mga minamahal, doktor, sundalo, pulis, marami tayong kapatiran na tumanggap na po, mga minamahal ko, ng vaccine na ito. Kaya, I pray na sana, mga minamahal, hindi totoo. But what if? What if? Kung ito pala, mga minamahal ko, ay totoo. Di ba? Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So tayo po'y nasa huling mga araw na, minamahal. Ang ating kailangan gawin ngayon ay ibigin ng buong puso, buong isip, buong lakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para anumang oras dumating ang ating buhay na Diyos, tayo po'y handa na, minamahal, sa Kanyang pagdating. Ang pagbabalik ang araw ng pagdakit na siyang pinakaasam-asam ng ating mga kaluluwa. Araw at gabi na ating ipinapadalangin na mahal na Panginoon. Sa araw ng iyong pagdating ay alalahanin mo kami. Sa araw ng iyong pagdating ay huwag mo kaming kalimutan.
Hallelujah! Huwag mo kaming kalimutan, mahal na Panginoon. Alalahanin mo ang aming mga gawa. Alalahanin mo ang aming pagsusumikap. Alalahanin mo ang aming pagsunod. Alalahanin mo ang aming pagtaliwa sa iyong banal na kalooban. Nasara na iyong pagdating, mahal na Panginoon. Nawa isa kami na iyong kunin upang dito sa lupa ay hindi na namin maranasan ang matinding hirap at pasakit na iyong inihanda sa mga taong tatanggap ng markang ito, mga minamahal. Dublihin natin ang ating pagsusumikap. Ang panahon ngayon ay hindi na panahon ng papatumpik-tumpik sa paglilingkod. Seryosohin natin yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon upang sa araw ng pagparito ng ating buhay na Diyos ay matiyak natin ang langit ang pangako ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. Is the last day. The Bible tells me we must be ready. We must be ready. Ihanda mo kami, mahal na Panginoon. Every night, Ihanda mo kami sa iyong pagdating, Lord. Hallelujah. every day. Isang bagay ang aming pinapakasama-sama Was ready. sa aming buhay ang makita ka ng mukha. Ang Anointed. mahawakan ka, ang mayakap ka, ang makasama ka, magpakailan-kilan pa man. Today is the last day. The Bible tells me We we must must be be ready. Every night and every day. So Sige, hallelujah. Oh, God's promise that He will come again to take His people, His faithful people. Salamat sa pangako mo, We mahal na will Panginoon. live and Salamat sa mga salita mo. Ihanda mo kami sa araw ng iyong pagdating. Hallelujah. To take His people, those faithful people. We must be ready. Oh, God's promise that He will come again to take His people, those faithful people. And we will live with someday never. We must be ready From day to day, oh, God's promise that He will come again. to take His people, those faithful people, and we will live in peace Someday never. We must be ready from day to day. Oh, God has promised that He will come again. Yes, Lord. We believe in Thy promise, Lord. We believe in Thy promise. Hallelujah. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig. Patuloy tayo umawi at pinamahal. Huwag nating tigilan ang ating sarili. Lamin natin ang presensya ng Panginoon sa ating
And we will live with thee. Someday we must be ready. Day to day. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Luwalhati ng dakila't banal mong pangalan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong presensya, O God. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa dakilang kaligtasan na inihanda mo para sa amin. Hindi kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, sa dakilang biyaya na ito. Ngunit salamat. Salamat. Salamat, mahal na Panginoon, na isa kami na iyong pinili. Isa kami na iyong tinawag. Isa kami na iyong kinabagan, mahal na Panginoon. Sino pa ka kami kung iisipin lang? Kami isang basahan lamang, Panginoon. Ngunit ikaw ang Diyos na walang tinatanging tao. Hallelujah, hallelujah. Ihanda mo kami sa araw ng iyong banal na pagdating, mahal na Panginoon. Huwag mo kami kalimutan. Alalahanin mo, mahal na Panginoon, ang aming mga pagsusumikap. Alalahanin mo kami paggawa sa iyong kalooban. Hindi man ito sapat, mahal na Panginoon, ngunit kami nagsusumikap na makasunod sa iyo. Tayo po'y manalangin, minamahal. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit sa oras na ito. Batid namin narito ka, mahal na Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong presensya na sa aming buhay at kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Kung wala ang presensya na ito, ay hindi namin alam, mahal na Panginoon, kung paano namin mapagtagumpayan ang lahat. At aming dalangin, hindi man namin mapigilan ang mga kaganapang ito sapagkat ito po, mahal na Panginoon, ay nakatakda na. Ang tanging naming dalangin ay palakasin mo kami. Papagtibayin mo ang aming pananampalataya. Bigyan mo ng ningas ang aming pag-ibig sa iyo. Lalo tigit sa mga panahong ito na batid namin na nalalapit na ang iyong pagdating, mahal na Panginoon. Pangawakan mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. As a point of contact, ipatong natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Mga minamahal, kabilang dalawang kamay, kung tayo pa may mga problema, may mga suliranin, tayo pa'y manalangin sa mahal na Panginoon, namang banal, Diyos na dakila at mapagpala sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan, sa punang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Iunat mo po ang iyong mapagpalang Ama, ipatong mo po ito sa aming mga ulo, sa pangalan ni Jesus. Aming sinasaway, anumang karamdaman ay gumaling, anumang problema ay malutas. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, infirmities cast out sa pangalan ni Jesus. Mga panghina, palupaypay, anumang takot, pangamba, pagkabalisa sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa oras nito, minamahal, tayo po lahat ay minsan ang pang tumayo. At ibong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Mga minamahal, God bless po sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. At para po sa ating announcement, mga minamahal, huwag po natin kalimutan yung ating regular services
Every Wednesday po, mga minamahal, alas 3 ng hapon ang ating simula at ay po natatapos alas 7 ng gabi. Every Friday ay alas 9 po ng gabi ang ating simula at sa ganitong mga oras tayo po natatapos madaling araw na po ng Sabado. Araw ng bukas, araw ng Linggo, ay huwag po natin kalimutan ang ating banal na gawain. Alas 8:30 ang ating simula, mga minamahal, at tayo po natatapos ay alas 3 po, mga minamahal ko ng hapon. Yung ating pong mga boxes dyan, mga pledges natin, mga minamahal, para po sa ating TV program, ay patuloy po tayong magbigay sa ating pong mga pledges, mga minamahal. Patuloy po nating isagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pong paglabas, huwag po nating kalimutan, ilagay yung ating mga face mask, mga minamahal. Amen. Kung may dala tayong face shield, pwede rin nating ilagay, mga minamahal, at huwag pong magsabay-sabay sa paglabas. Isa-isa lang po, mga minamahal, one at a time lamang po. Isa-isa lang ang paglabas para hindi tayo gaanong mapuna, mga minamahal na marami. Amen? Isa-isa lamang po, mga minamahal. Kagaya ng announcement natin, yung mga finest choir ay mahuli po, mga minamahal, sa pag-uwi. Amen? Kaya pagsimikapan po natin na, mga minamahal ko, isagawa yung mga protocol na hinihiling ng government, yung mga safety measure, mga minamahal, para hindi po tayo masilipan, mga minamahal, ng mga pagkakamali at maging dahilan po ito na tayo po ay patigilin. Amen? Kaya pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Huwag po natin kalimutan, araw ng bukas, araw ng Linggo, banal po nating gawain, maggayak tayo ng maaga, dumalo ng maaga, para pagpalain tayong lubos ng mahal na Panginoon. Tayo pong lahat tumayo, tayo po dumako sa ating announcement naman, ating closing prayer, aking binibigay ang buong pagkakataon, beloved Brother Ray Hilong, para sa ating closing prayer. Manalangin po tayo upang ang pag-iingat, ang proteksyon ng Panginoon ating taglayin, ipabaon po ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga isip. God bless po, mga minamahal. So Lord, hallelujah! God bless you po ating beloved preacher, Joe Abad. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po itaas ating mga kamay, tayo po ay manalangin. Hallelujah po sa ating pagtimpo rin paghiwalay. Opo, mapagpalang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa umagang ito, mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon, sa pagkilos yung mainam, yung matamis na presensya sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, mula sa pagsimula sa pag-MC Cheerful Song, Solemn Song, pagbigay patuto, pagpaliwanag, ikapot, handog higit sa lahat yung banal na salita. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Ito'y naging inspirasyon sa aming pagpatuloy sa paglilingkod. Mahal na Panginoon, hallelujah, aming panalangin sa iyong mahal na Panginoon, sa natin ang mga pastor, Wilson Almeda, sa mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, sa kanilang pag-uwi, hallelujah, sa kanilang bawat pamamahay. Pag-ingatan mo kung sila, mahal na Panginoon, iparating mo po sila nuwalhati, mahal na Panginoon, hallelujah. At bukas po, mahal na Panginoon, ibalik mo sila, hallelujah, na may kagalakan, kasigasigan sa kanilang puso paglilingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, i-bless mo kaming lahat, mahal na Panginoon, lukuban mo kami yung kapangyarihan sa iyong makapangyang pangalan ni Jesus. Sa talamang sunod, we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. We Praise love you the so Lord. much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayong magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. God bless us all. Amen.